Oo, ito dinadaanan ko. Ba't parang ako lang yung tao? At meron pala akong sasabihin sa inyo guys na walang nagtuturo masyado nito sa TikTok. Na-discover ko na ang taguan ng mga tsara nila ay ito. Sasabihin ko na sa inyo para alam na ninyo. Hindi na kayo magtatanong. Tada! Good morning guys! Good morning world! Panibago na ng mga araw na i-explore natin ang world. So, nandito pa rin tayo sa Hong Kong, of course. At nandito tayo ngayon sa may City Gate. Ayan, sa gilid ko. Tapos, alam niyo na, kapag sa City Gate, ang pupuntahan natin ay Ngong Ping 360. Iba yung gagawin natin ngayon sa usual na ginagawa na two-way yung binubuksak look na cable car. Yung gagawin naman natin ngayon is sasakay tayo ng bus muna papuntang Ngong Ping, tapos from there pababa na lang tayo cable car. So papakita ko sa inyo kung paano mag-bus, mag-commute. And sa gilid ng paglabas nyo sa Tung Chung Metro Station, nag-MRT tayo. Paglabas nyo doon, diretso lang kayo sa City Gate. Tapos isundan nyo lang yung araw ng going to Ngong Ping na araw. Sa kaliwayan banda ng City Gate. Kaya pag nakita nyo to, ayan, yung escalator na papuntang Ngong Ping 360. Ayun na yung mga cable cars. So, makikita ko na from here. So instead na sasakay tayo dyan, magbabas lang tayo, lalagpasan natin tong escalator na to, tapos tatawid tayo, tapos makikita na natin yung mga buses. Ang bus na sasakyan natin is bus 23. And ang tinatanggap lang ng bus 23 ay octopus card at saka cash. Since wala tayong octopus card, magka-cash lang tayo. Nilagpasan natin yung escalator ng cable car. So tatawid lang tayo dito. Okay. TPDT tayo, alam naman natin yan. Yan, dito yung area ha, kung saan yung mga bus. Meron din pa ng daan papunta cable car doon. Sa side na yun. Okay. Ay, dito pala tayo. Kala ko makakatawid na tayo. Yung biyahe nga pala, ito, papuntang Ngong Ping is medyo matagal-tagal kasi usually pag mga bus marami siyang stop. Kaya lang naman kasi siya matagal kasi marami siyang mga stop over, mga baba-baba. Pero okay lang naman para at least tipid tayo, di ba? Ayun, tawid na tayo. Okay, nakatawid na tayo. Tapos dito pala siya. Ayan. Yung pagtawid ninyo lang sa, ito yung City Gate, tapos pagtawid ninyo, may makikita kayong, ito B6, 23 pala, yan. Dito yan, in between yan yung City Gate, tapos tatawid kayo, tapos yung another, yung entrance ng cable car, pagkatapos, dito siya, sa pakanan na side, pagtawid sa City Gate, ayan. So, ito yung sasakyan natin. Bus 23 to Ngong Ping. Medyo may pila. So, antayin na lang natin. Wala pa yung nag-facilitate ng magsakay ng bus. So, wait lang natin. Hindi lang pala tayo nakaisip ng ganitong idea. May ilan-ilan na rin mga kabayan natin na gusto makatipid-tipid and nagtitake ng route na to. Okay, medyo mali pala yung pinilahan natin kanina. Hindi pala dun sa may side ng B6. Nandito siya sa dulo. Katapat ng, ayan, City Gate outlets na building. Yung B23. Dito yan siya. So, yung schedule niya, tignan natin. Meron atang schedule na available dito. Ayun, may schedule. May timetable. May timetable naman pala. Buti nakita natin. Kasi meron pa dito 23. Sa dulo pala siya ng konti. Kasi dito tayo pumila. Dyan lang sa gilid. Doon lang tayo pumipila. Tapos dito pala siya. Sa gitna.
Nasa gitna siya banda. Tapos tignan lang natin yung timetable. Pakita ko sa inyo yung timetable. Ito yung timetable niya. Ayan, screenshot nyo na lang. Okay, take note nyo na lang yung ano na yan. Araw, huwag na sumingit. May magagalit yung mga yan eh. Pwede po ba ako sumingit sa inyo? Thank you. Guys, pila ka na. Okay. Thank you. 8. Cash lang yung ginamit natin. Pwede naman siya. 20.5. 20.50 yung pamasahe. Kala ko nung una 37 Hong Kong dollars. Pero 20.5 lang. Mura lang siya. O diba? Nakatipid na tayo sa one way. Kaysa naman doble yung babayaran natin sa cable car. Although mahaba yung biyahe natin, pero at least hindi naman kasi tayo nagmamadali. Pero kung nagmamadali kayo, might as well take the round trip na lang sa cable car. Pero pag priority ninyo is makasave ng pera, of course, ito yung gawin ninyo. Mag-bus paakyat ng Nongping, tapos baba na kayo sa, pili kayo ng one-way cable car, pababa. So, ang oras ngayon, hindi ko alam kung aalis ka agad siya. Pero baka kasi may schedule sila. Parang every 20 minutes ba? O, every 30 minutes. Parang every 30 minutes yung ano. So, manage your time. So, 10:10. Oh, sakto nga 10:10. Sinusunod din talaga nila yung timetable nila. Tapos, nakita ko doon, 10:10 ba yun? 10:30 ang next or 10 ano. Basta mga 20 to 30 minutes yung gap. Interval nung kanilang bus. So, ganito yung bus. Ayan. Medyo malaki naman siya. And later, tingnan natin. Ay, umalis agad din. Ayan. Nung naubos na yung mga tao, umalis agad. Mabilis din naman pala. So, walang antayan. Kapag naiwan na kayo nung nakaschedule na bus na una, hindi na, wala nang habol-habol, next bus ka na, antay-antay ka na lang. Ilang minutes rin lang naman, hindi naman ganun, isang oras yung antay sa next bus. Okay. Pakita ko later yung dadaanan natin kung gaano siya. Sabi daw kasi medyo pa-sigsag yung daan. Bigyan ko kayo ng feedback later. Dito na tayo. Wow! Less than ano rin pala siya. Less than 45 minutes yung travel time kasi wala namang masyadong bumaba. Okay. Libot-libot na tayo dito. Ang ganda! Ang ganda ng mga puno. Wow! Ayan. Tapos yun doon yung babaan ng bus. Okay, tignan natin yung mapa. Saan tayo pwedeng maglibot-libot. Ito yan siya. Okay. Ito yung village. Kung saan yung cable car. You are here. Tapos, Nongping. Ito siguro yung mga ano ba? Ano ba yung monastery. At saka, ito yung mga monastery. Dito sa Nongping. Tapos, dito na yung 5 cable car. So, may guide siya. Picturean, natin. I-screenshot nyo na lang kung gusto nyo meron kayong copy ng pwedeng libutin dito sa Nongping. Okay, pasok na tayo dito ngayon. So, malamig ba? Okay lang, malamig siya. Pero hindi siya kasing lamig nung kahapon dun sa The Peak. Bearable. Siguro kasi hindi umulan. Ito na yung village. Yung mga tindahan, yung mga makikita nyo dito sa village. Ay, ang ganda naman ito. Ang cute na kanilang, ng mga kulay ng kanilang mga shops. Chopsticks gallery. Wow! May ganoon, puro chopstick. Parang gusto ko tignan. Parang ganda. Sosyali ng mga chopstick. Ito, mga traditional snacks nila.
Hala, nakakaaliw yung mga ano naman dito, tinda. Ang ganda. Tapos may souvenir shops din. I-feel muna natin yung weather bago tayo mag-weather update sa ating TikTok account. So, please follow pala ang aking TikTok account. Same din yung name Kay Malasig for more travel tips and updates natin. Ang cute ng mga shops dito, in fairness. Ang gaganda ng pagkakagawa. I like it. I like it. O, di ba? Yung ka-cute. Nakakatuwa. So, dito pa lang sa village, nakakaaliw na yung mga makikita natin. Libutin natin pa. So, dito na tayo sa dulo. Puro mga shops pa din. Meron din kainan. Pero for sure, mahal. Ito, Yan. Pwede kayong kumain dyan. Kung nagugutom na talaga kayo. Tignan natin yung price. Pakita ko sa inyo. Ito, Burger Cafe. So, yung mga price. Sige po. Pakita ko lang po sa aking Hello po. Ayan po si Madam. Ayan. Ayan, omelette. No? Okay, ito yung mga Meron price. tayo Napakabait mga- naman ni ayan, Kabayan. Thank you po. Yes, po, puro Pampinoy dito. Ayan. Makain ha. Oo. Dito po kayo mamaya. Sige po. Yan, Burger Cafe. Nakapakabait ng nag-ano sa atin. Welcome sa atin. Thank you po. Advance Merry Christmas. Thank you po. Libot po muna ako. Sige po. Thank you. So yun, may idea na kayo ng mga prices. Dito yan siya sa Burger Cafe. Ayan. Friendly naman ni ate. Libot muna tayo kasi kakakain ko lang bago tayo pumunta. Ganda dito. Ito yung opening hours niya ng Ngongping. Meron din pala naka-display. So, ito yung for your information. Opening hours sila 10 to 6 p.m. Pero pag Sabado, Sunday, tsaka public holiday, 9 to 6:30 sila, nag-i-extend sila. Ay, ang ganda. Ang daming poinsettia siya. Merry Christmas. Parang gusto ko dito weather update. Kaya lang hindi siya kilala. Hindi siya ma-identify na nandito ako. Starbucks, meron din pala dito. And more cafe inside. Ay, ang cute ng mga lock. Yung vibes na to parang Dubai, ano ba yun? Waterfront, something like that vibes siya. For me, Kung nakapunta na kayo ng Dubai. More cafes pa around, more cafes. Kainan. Subway, meron din palang Subway dito. Wow, Subway! Favorite. Tapos, ito na, yung cable car. Tsaka yung tinatap-tap na drum. Doon na siya. Doon na tayo pagbababa na tayo. A few moments later. Okay, ayan, nakarating na tayo sa Big Buddha. And mahaba-habang lakaran din siya simula doon sa pinaka-entrance niya doon. So, ito yung, di ko lang sure kung ilang steps yan, pero sa tingin ko naman kaya nyo akyatin kasi may edad-edad na rin na umaakyat doon sa taas. Ayan, yung isang makikita dito sa kabilang side. Tapos, meron sigurong program dito na nakaraan. Tapos doon sa kabilang side naman doon, opposite side niya yung monastery. Pwede rin kayong pumunta doon. Tapos parang sa gitna niya merong picture-picture area din na may mga flag. May mga scaffoldings kasi na nakaharap. So, ayun, kung makikita ninyo yung mga flag doon. Ayan, pwede kayo mag-picture-picture din dyan. Ay, hindi pala pwede ata. Wait lang guys. Kasi may harang. So, parang siya, dasal-dasalan din kasi nagdadasal yung nandun sa gitna na girl. Hindi pala siya pwede ata basta-basta pumasok doon. Okay, ayun yung monastery. Yan. So, yun lang yung makikita dito. Ano pa ba yung nasa signs?
Wisdom Path, 15 minutes. Siguro lakad-lakad din lang yun. Tapos, may hostel din pala dito sa unahan. Tapos yun yung monastery. Tapos yun na yung doon sa other side. Yung pinanggalingan natin dyan kanina. Yung village at saka yung cable car. So mga ano siya, masarap maglakad-lakad dito ngayon kasi ano siya, good weather. Pero hindi lang ako sure kung maulan at tapos or maaraw yung mga months ng June, July, August, September, October dito. So, ngayon na, i-enjoy pa natin maglakad-lakad. Pero pag ganong months kayo mag-visit dito, mag-prepare na lang siguro kayo ng water, umbrella, yan. Yung mga i-prepare ninyo. Kasi exposed siya. Yun. So, imagine niyo kung maaraw ngayon. So, mainit talaga siya. So, kailangan yung tubig kasi puro lakad kayo. Tapos, especially kung gusto niyo umakyat doon kay Big Buddha, kailangan talaga ng water. May mga mabibilhan din naman dito na shops. Meron din dito. Yan. Yung mga shops na yan. Pero mas marami doon sa kabila, sa village. Yung iba sarado. So, mas marami doon. Although, mas mura siguro dito. Tapos, meron ding dito, dyan sa harap, may parang fishbowl yung nagtitinda. So, mura rin lang siya. Okay, daan na tayo dito. Babalik na tayo doon ulit sa may village banda. Para sakay na tayo ng cable car pababa. So, I guess we are done here sa Ngongping. Just in case pala gusto nyo mamili ng mga souvenir. Meron din souvenir shop dito. Hala, ang gaganda. Tignan natin yung price kung magkano dito. 55 Hong Kong dollars. Yung ganito. Yan, meron ding souvenir shop dito. Pwede nyo pagbilihan. Tapos, itong kitchen. Car kitchen. 115. Medyo mahal siya, ha? Tapos ito, 130. Mahal ng mga medyo may kabigatang ref magnet. Tapos ito, 90. Pero magaganda yung quality niya. Mura yung In case lang naman, gusto niyo bumili. Ay, ang cute! May mga pin. Yan, no? Cute, mga pin. 70 Hong Kong dollars naman siya. Ito, 45. Ano to? Magnet din, 45 Hong Kong dollars. Malaki siya. Ay, ito, tram. Ito, 45 Hong Kong dollars din siya. May t-shirt, Hong Kong, jacket, medyas. Yan, t-shirt. Ang gaganda. Yun, kaya lang, for sure mahal. Ito, 280 dollars. Okay, punta na tayo doon sa entrance ng cable car. So, nandito na tayo sa ticket booth niya. Kasi one way lang yung binili natin, di ba? So, pinakita muna natin sa kanya Yes, yung using voucher. this QR code, go inside. Okay. Thank you. I'll just scan it, right? Yes. Thank you so much. Bye-bye. Bye. So, hindi niya na pinalitan yung QR natin to physical ticket. Scan ko lang daw siya. Pagpapasok na ako doon. Okay. Thank you. Only me, but it's okay. I can go with others. I can join others. Thank you. Ay, thank you, Lord. May kasabayan tayo. Akala ko mag-isa lang ako. Yeah, only one. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ay. So, yun pala yung photo service. Meron din pala sa cable car. Tapos pwede ka pagpababa natin siguro doon. Papakita yung yung kuha sa'yo. Okay. Anong oras na? Timean natin kung gaano siya katagal. Mga 12:08 siguro tayo nakasakay. Mga 1 minute pa lang. Dito na tayo sa City Gate ulit. Exactly 20 minutes nga talaga. Yung cable car. Ang galing. Precise. Grabe, ang galing nila.
precise. Oh. So, nakita ko kanina from, ayan, medyo mahaba ang pila niya pala guys. Pag dito kayo galing mismo sa City Gate ha, medyo mahal pala yung photo. Ano siya, 150 yung photo. Sana ba yung labasan rito? So, yung kanina, kapag doon kayo, round trip kayo, sa ganitong oras, medyo mahaba-haba yung pila. Ito pa, pala guys. Abot hanggang dito. Super haba. Kala ko iyon lang yung pila. So, agahan ninyo ng kaunti or yung gawin ninyo yung katulad sa ginawa ko na nag-bus pagkatapos one way na lang yung cable car. May enjoy nyo din naman. Oo, ito dinadaanan ko. Ba't parang ako lang yung tao? Mukha namang tama. Ay, ang haba ng pila. Ito guys, so look. Yan, ang oras ay 12:30 something. 12:30 something. Yan, so magpapaaga kayo. Pero sa tingin ko mabilis rin lang naman. Kasi marami namang, parang sunod-sunod naman yung mga cable cars. So, ito na yung City Gate sa kabilang side. Pupunta na tayo ulit doon. And then, next na tayo sa ating, maglilibot-libot lang ako sa City Gate. Titignan natin kung may magugustuhan tayong bilhin. Pero sana wag tayong masyadong mabudol. Okay, bye! 2,000 years later. Balik na tayo dito sa Yaumate, guys. And buti hindi tayo masyadong nabudol sa City Gate. Mga groceries lang yung pinamili natin. So, papakita ko pala sa inyo kung gaano kalapit yung Casa Hotel na tituluyan ko dito sa Yaumate train station. So, yan yun. Tapos, eto na yung Nathan Road. Diba? Kalalabas lang natin. Tapos, sa Nathan Road tayo. Tapos, eto na yung ating hotel. Yung dami nagmamadali. Okay. Eto na siya. Pasok na tayo. So, ayan lang. Meron lang kalapit. Dito na tayo. Okay, lipat lang tayo. Kunin natin yung mga gamit natin dito. Tapos dito na ako dun sa kabilang hotel. A few moments later. Okay, nakalipat na tayo dito sa second hotel natin sa M1 Yaumate. So, ito yung itsura niya. Ganyan lang siya ka-cute. Mukha siyang malaki pero maliit lang siya. Ito na bali ito yung door. Okay, pagpasok mo, nandito na kaagad yung CR. Sliding door siya. Ayan. Mas malaki siya ng konti kaysa sa casa kanina. Pero, parang feeling ko, mas malaki yung buong floor nung kabila yung sa casa tayo. So, pakita ko sa inyo. Tour natin kayo. Okay. Ito yung M1 Yaumate. Ito yung standard room niya. Meron siyang twin bed. Pero pwede nyo na rin siguro hindi ko na ni-request na double bed. Pero ayun, siguro may option din siya na double bed. So, itong nakuha natin, may twin bed. Tapos, may fridge. And then, merong sitting area, may window. Tapos, merong free coffee, free na tea, may cup, merong safe deposit. Meron ding initan ng tubig. Tapos, ayan, TV. Ganyan yung kanilang air condition. And then, yung CR niya, walang bidet. Tapos, meron naman silang towel. Meron ding, ito, pamunas. Tapos, cup. Wala nga lang silang free na soap and shampoo. Tapos, ito na yung shower area niya. Yan, sliding. Tapos, siguro naman meron tong hot and cold, katulad din nung sa casa. So, ayan siya, guys. So, may mga, both naman sila na pros and cons. Katulad nito, yung CR nito, hindi siya masyadong
exposed katulad dun sa kabila. Tapos naka-separate din yung kanyang shower area, tsaka yung kanyang toilet bowl. Tapos meron din siyang bintana. I think yun lang yung nagustuhan ko dito kasi meron siyang bintana. Mas mahal pala yung deposit dito. Hindi ko pala nabanggit dun sa kabila, sa casa. Yung deposit niya is 300 Hong Kong dollars. Dito mas mahal, 500 Hong Kong dollars. Tapos, yung facing din ito, yung entrance dito, bali yung Nathan Road sa kabilang side. Tapos dito siya. Ganon siya. Yung sa kabila, malapit din naman yung Nathan Road dito. So, dito siya sa paloob ng konti. Kung magbabas kayo ng 8:21, medyo maglalakad pa kayo paloob. Okay, so after this, kain lang muna tayo. Bali, namili ako kanina dun sa Taste yung shop nun. Nakita ko ng meal na may rice at saka merong duck and pork na ulam na. So, yun yung kakainin natin na tanghalian. And $38 lang siya. Not bad na rin. 1 hour later. Okay, we're up to our second destination ngayon. So, today, mas slope face tayo kasi talagang dapat chill lang tayo, diba? Sabi ko nga, chill vacation lang to. And, ayan, ito pala yung harap ng M1. Ito siya. Medyo mataas siya. Kasi hanggang number, ano na yata ako, pang 21st floor. And, lalakarin natin yung papuntang bus station. Papakita ko sa inyo kung gaano naman siya kalayo. Compare dun kanina sa casa na parang halos less than 2 minutes. So, ito, sige yan, lalakarin ko para makita ninyo kung gaano siya kalayo dun sa Yaumate MTR station at saka sa mga bus stops. Kung ganito kabilis yung lakad ninyo, siguro aabotin halos din na almost 4 minutes. 3 minutes siguro dun sa sa station, tapos 4 minutes sa bus stop. Magpupunta tayo ng Kowloon Walled City. Kasi ako curious ako sa itsura niya. May kasi siya, yung history niya is dati siyang para siyang tenement, parang something like that. Tapos, yung mga, parang siyang ghetto na building. And feature na siya sa iba't ibang mga movies. Tapos, dahil nga masyado siyang, parang alam mo yun, parang siyang may sariling silang law, batas, yung mga sinusunod yung mga tao dun. Kasi nga, parang ghetto place nga siya, di ba? So, hindi na siya makontrol ng city. Tapos sobrang crowded na rin siya, hindi na siya safe, tirhan. So, na nila yun. Binar down na nila yun, totally, yung place na yun. And, ginawa na nilang parang historical place. Mapapakita ko yun sa inyo mamaya. At saka, siguro ipopost ko dito sa kabila. Dito. Yung kay Manang, para matakpan siya. Ipopost ko na lang dyan. Yung, itsura nung original na Kowloon Walled City. So, ito na. Nandito na tayo sa bus stops. So, bus 1 ang sasakyan natin. Hanapin lang natin siya. So, mga halos 4 to 5 minutes yung lakad. Galing sa M1. Ayun, nandun siya sa unahan pa. Yung casa, ayun. Okay, pipila na tayo dito. Diyan. Bus 1 yung sasakyan natin. So, ganito ang itsura ng Hong Kong kapag Christmas season. Silipin ko muna yung yung aking ruta. Google Maps lang ng ating friend. Kowloon Walled City, direction. Ay, ilang minutes. Pala makikita pa rin pala dito kung ilang minutes siya sa Google. Kung anong oras siya arrive, matagal po. Pero at least lumabas na siya sa Google. Kasi yun yung napansin ko kapag halimbawa matatagal yung interval ng mga bus. Pansin ko hindi ka agad siya lumalabas sa Google Map yung kung anong bus yun sasakyan mo. Pero pag papunta na siya, malapit na, lalabas na rin naman na siya. So wait lang natin. Estimated time lang naman yan is 3:53, 3:25 pa lang ngayon. 2,000 years later.
Ayan, nakasakay din tayo pala kaagad. Hindi na masyado matagal yung inantay natin. Dito tayo sa taas. Sumakay kasi mahaba-haba pa naman yung biyahe. Maganda dito sumakay sa taas kasi tingnan. Ayan. Lalo na pag sa unahan kayo. Ang ganda tingnan, di ba? 27 minutes ang ating biyahe. Mag-enjoy muna ako ng view. So, ito na yung wow, Kowloon Park. Kowloon World City Park. Grabe, katahimik niya. So, kakaiba to guys, yung pinuntahan ko. Medyo off the beat siya. Hindi siya masyadong touristy din. Parang mga locals, yung mga tourist lang dito. Wala halos katao-tao. Meron din naman palang tao dun sa unahan. May kahit papano, siguro turista din yung iba doon. So, punta tayo dun sa naloon. Ganda! Tingnan nyo. Ganda ng pagkakagawa nila. Wow! So, pag nagbus ka pala, yung papasukan mo na side, yung tahimik na side, na entrance. Tapos na andito sa kabila, yung mga, ayan, may mga turista rin pala akong kasama. Pero parang walang Pinoy. Ayan, merong map dito. Ayan, i-post nyo na lang if interesado kayong gawin din tong itinerary na to. Kowloon World City Park. Okay. Para may pasukan something doon. Baka pwede tayo dun pumasok. Kung magaling kayong mag-picture-picture, mag-angle-angle, sa tingin ko magaganda yung magiging kuha nyo dito. Tapos kahit na mainit, I guess, or umulan, ganyan, kung mainit, may mga shades siya, so hindi siya ganun kainit pag namasyal kayo dito. Ay! Ayun na. Yung remnants niya. Ito siya guys. Dati, yung itsura niya. Ito na lang yung natira from that wall. Uy, ang ganda mag-picture dito. In fairness. Ang taray doon. Ito na. Dyan. Ayan. Yung natira. Yung remnants niya. Remnants niya lang yan. May tinira pa rin talaga sila. Tapos, ito yung itsura nun. Ito yun siya. That's original. Grabe, ito yung, imagine, ito yung bahay nila noon. You must across another Ganyan. people out. You know, this outdoor secret way. Here, Ito but na you siya. find inside. 1959, Ganyan my siya. brother here make a plastic toy. Did a ground floor make a plastic toy factory. And when I learned in school 1963, I inside to interview my customer. ganyan-ganyan ay But mga that time bahayan I siya. must Para to silang find may a sariling mundo. and then So, yun lang guys. Yung gusto kong ma-share sa inyo. Na-amaze ako kasi ganyan siya dati. Ganyan siya kagulo. And then, suddenly, ito na siya ngayon. Park na siya. Yan. Yan guys. So, mag-i-enjoy lang ako dito. Pwede kayo mag libot-libot, picture-picture. Kasi ang ganda ng park. Ganda ng puno. Rinig niyo yung huni ng ibon, di ba? Ayun, picture na lang tayo. I hope na gustuhan niyo ito. Or kung hindi man, kung hindi niyo ito hindi ito yung trip niyo, okay rin lang naman. At least napakita ko sa inyo kung ano yung historical na place na hindi usually pinupuntahan ng mga turista, pero something interesting. Okay. Hi guys, mayroon palang pa-free exhibition. Pwede nyo siyang pasukin at explore.
So, ganito yung itsura noon ng mga fake dentist nila. So, yan yung mga example ng bawat mga bahay-bahay sa loob ng World City. Thank you. 1 hour later. Okay guys, nakabalik na tayo ulit dito dito sa Yaumate. At kumain lang tayo dito sa kainan na katapat din lang nung dati kong tinutuluyan sa Casa Hotel. Ayun, opposite side siya doon. Yan yung Casa Hotel. Tapos sa tingin ko, kahit yung hilera nito, parang may mga kainan talaga din na mura-mura lang. Ito, $35 ano na siya, 2 ulam. Tapos pag tatlo, parang 40 plus yata, 45, parang gano'n. Pero okay na to sa akin. At ang lalaki niya, tingnan mo naman, yung serving nila. 'Di ba? Ang laki. Yan. Mura na siya. Tapos may drinks, $8 naman yung drinks na ito. Iced tea. At meron pala akong sasabihin sa inyo guys, na walang nagtuturo masyado nito sa TikTok. Na-discover ko na ang taguan ng mga kutsara nila ay sasabihin ko na sa inyo para alam na ninyo. Hindi na kayo magtatanong. Tadaan! Ayan, sa gilid pala siya. So, yan lang. Inform ko lang kayo. Kasi wala ako masyadong nakikita nag-i-inform niya ng mga kain tayo. Ang sarap ng broccoli. So, yun. Yun yung bago ko yung first day ko dito, na-discover ko na sa gilid pala nakukuha yung mga utensils nila. Masarap din naman siya. Gusto ko siya kasi gulay. At malambot yung pagkakaluto ng broccoli. So, maraming ganito. Parang napansin ko maraming mga kainan na ngayon dito sa Hong Kong, yung parang mga karinderya nila style. Nag-o-offer ng murang pagkain. So, mabusog na kayo. So, yan. Kumain na lang tayo. Tapos, later, mag-chill-chill na lang tayo sa nakita kong bar. Sana hindi siya for yung kailangan ng reservation. Tapos, dun tayo mag-celebrate ng ating pre-Christmas. Ayan guys, kahit tayo. Merry Christmas! Kain muna ako. A few moments later. Ayan, nandito tayo ngayon sa iBar naman. Medyo hindi giving yung aking ilaw. Sa iBar tayo. Ito is sa 30th floor ng iSquare dito sa may Tsim Sha Tsui. So dito natin na-decide na mag-celebrate ng Christmas. Sana narinig nyo ako medyo maingay yung background kasi it's a bar. Pero meron din naman sila mga non-alcoholic drinks like this one, yung order ko. Ano siya? Bali, $380 dollars ito. Nasa 2,800 pesos or 900 pesos siya. Consumable of 2 drinks na rin yun siya. Bali, okay lang naman kasi we want to celebrate yung goodness ni Lord sa ating buhay. And this is how we want to celebrate it sa rooftop sa 30th floor ng iSquare sa Tsim Sha Tsui. Actually, nandun ako kanina sa magandang view. Pakita ko sa inyo. Ayan, pwede kayong maupo dyan. Kaya lang, lamig na kasi ko. So, meron naman pang heater, yung katulad ng apoy-apoy na yun nakikita ninyo. Ayan. Pero ito yung view talaga. Nandun ako kanina sa may viewing parang area or deck or table. Kaya lang kasi super lamig. At nakakaisang drink pa lang tayo. Bali, two drinks ang free doon sa 280 Hong Kong dollars na yun. So, medyo pricey siya.
Kasi nasa taas ka, di ba? So, mataas ang price. Kasi nasa rooftop ka. So, rooftop din ang presyo niya. Pero, okay lang naman. Minsan lang naman to. Char. Ayan na naman tayo sa mga minsan natin. Yung mga splurge na hindi pinag-iisipan ng mabuti. But anyway, I'm so grateful sa Panginoon sa mga pinaranas niya sa atin for this year ng mga travel natin. And this is our year-end travel. And God willing, sa 2026 more pa para marami pa ako ma-share sa inyo ng mga travel ideas and tips. So, I hope matry nyo rin dito pag may extra budget kayo. Ako kasi pinag-save ko talaga to. Hindi ako masyadong kumain at nagagastos at nagbibili para alam ko na meron akong pang celebrate ng Christmas ko. So, iBar sa iSquare siya, 30th floor ng iSquare. And dito na lang siguro tayo magko-close. Thank you pala sa pagsama sa aking buong araw na to. Hindi tayo masyado naglilibot. Konti lang yung pinuntahan natin today. Kasi gusto ko medyo chill-chill lang. And then bukas na tayo mamimili ng pasalubong and all. Kasi bukas na rin yung flight natin. Thank you so much sa pagsama sa akin for this Hong Kong trip. So ito yung itsura ng Hong Kong kapag balak niyo dito mag-celebrate ng Christmas. Crowded siya. And pero maganda kasi malamig kahit crowded. Yung maraming tao. Pero masaya kasi maraming activities, marami kang makikita. Tapos masaya and then cool weather. Yun yung nagustuhan ko. Pwede kang maglibot-libot, maglakad-lakad nang hindi ka hapong-hapo sa init. And wala kang iniisip na uulan ba ng babagyo ba or something like that. So I hope may idea kayo ng how you can spend your Christmas here sa Hong Kong. Thank you and Merry Christmas sa inyong lahat. And God bless you all. Have a happy holidays. And I hope and pray for a blessed 2026 for every one of us. God bless. Bye.